Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN na kung saan ang DPWH Regional Director ng Mimaropa o Region 4B in-inspect niya yung palpak na flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Pagkatapos nagreklamo o umuusok sa galit si Governor Bons Dolor na hindi siya papasukin ng gwardiya. Nakita niya kung gaano kapalpak ang project na ito na 1 billion pesos per kilometer. Pagkatapos magreklamo ang governor, saka lang nagbisita itong regional director. Tignan natin ang pahayag niya na they are observing daw a very high standard or quality of projects. I don't know kung maniwala kayo sa regional director na ito. Ito. Ano? Gusto ko lang pong linawin bago po sagutin. Napakagandang tanong po yung sinabi ninyo na ang DPWH po, particularly yung DPWH Mimaropa, kami po ay talagang nag-observe ng pinakamataas na quality, ng standard, ng efficiency, transparency, at saka yung walang tolerance sa corruption. Ano po ay gusto kong i-clear na kaya po ako nandito dahil gusto kong tingnan ako mismo actually na makita kung ano talaga ang nangyayari on the ground. Kahapon po ay mayroon po kayong na-interview. Alam ko po si Gob nagpunta po rito, so hindi ko na po pinabukas. Agad po pumunta ako dito para ipakita na seryoso tayo dito sa mga nagaganap natin na nangyayari dito sa project na ito. Lalong-lalo na, walang iba, kundi ang presidente na natin ang nagsasabi na dapat tingnan itong lahat ng mga proyekto natin. Ngayon so, pa. Seryoso po tayo para ipakita sa mamamayan ng taga Mindoro at sa buong Pilipinas na ang DPWH natin ay ginagawa po natin ang lahat para po maging maayos ang ating mga proyekto na pinagkatiwala po sa atin. Okay, so doon sa tanong na substandard, ano po ang direktang sagot ninyo? Okay, sabi ko po, kami po ay tumatanaw ng mataas na quality. Wala po tolerance kung anong mga inefficiency. Ngayon po ay nagpapa-imbestiga na po ako. Okay? Ngayon pa. Before nangyari yung insidente ng pagpunta ni Gob, nag-create na po ako ng fact-finding. Ang team, it is composed of lawyers and technicals. Hindi po sila, independent po sila sa mga gumagawa ng proyekto natin. Lahat po ng mga proyekto natin sa buong Mimaropa, imbestigahan po natin. Para po makita natin kung talagang kung sino po ang mayroong pananagutan. Kung may pananagutan ang kontraktor, lalabas po yun sa investigasyon. Kung mayroon pong pananagutan ang empleyado mismo ng DPWH, lalabas din po sa investigasyon. Wala po tayong sisinuhin, wala po tayong sasantuhin. Pag napatunayan natin na bawat isa sa kanila ay may nagawa na hindi tama, papanagutin po natin. Ano? Maniwala ba kayo? High standard daw ang quality ng project nila at zero tolerance daw sila sa korupsyon. Palakpakan naman natin ang DPWH. Ngayon pa magbisita, hintayin pa nila ang Pangulo na actually galit na ang Pangulo. In fairness, suportahan natin ating Pangulo, magandang ginagawa niya. Although after 3 years, saka lang siya gumalaw ng ganito, okay na lang, kaysa yung wala. At least, nagising ng Pangulo na niluloko lang siya ng kanyang mga, yung mga reports. Kasi, noong una, bilib na bilib siya sa mga report na 5,500 flood control projects natapos na. Pinagmayabang niya last year na SONA. Ngayon, abot na ang sukdulan, galit na siya. Mahiya naman kayo, mga palpak, guni-guni lang mga proyekto nyo. Ngayon, nagalit ng Pangulo, nagalit na rin ang gobernador, saka lang magpa-imbestiga. Ano ba yan? Tapos high quality daw. High quality daw ang kanilang standard. Ayaw nila zero tolerance ang korupsyon.
Ay, only in the Philippines. So, ngayon pa. Tapos, ang mag-iimbestiga, sabi ng regional director, tauhan din nila. Ano, may mapapala ba tayo sa investigasyong ito ng regional director? Anyway, pagbigyan na lang natin. Ang hihintayin natin na investigasyon, yung makatotohanan, ito kay Senator Marcoleta, magsisimula na sila bukas. At hintayin natin ang susunod na galaw ng Pangulo. Ulitin ko, after 3 years, na-realize ng Pangulo na niluloko lang siya. Mga report na puros, ano ba yung binisita niya sa Bulacan. Yung malabnaw ang simento. Ang report doon is, tapos ng project. Completed na. Kailang pag bisita ng Pangulo, hindi pa tapos. Kaya nga ang COA, nag-order na ng mandatory audit o fraud audit ang tawag doon. So, yan, pwede, COA mag-imbestiga. But pinaka-the best, sana yung independent body ang inaabangan ko lang. Sana magawa ito ng Pangulo para makabawi siya sa taong bayan. Independent body na ang mangungulo sa investigasyon si Mayor Benji Magalong. Yun na. Pag yun ang mangyari, saluduhan natin, pasalamatan natin ang Pangulo kay maipakita niya na sincero siya na habulin ang mga Kasi ang Pangulo ngayon, puros lang kontraktor ang sinisisi niya. Wala, secondary lang yung kontraktor. Ang main culprit, mga contractors, mga politiko ba? Kasi nga, mas malaki yung kinikita nila. Kaya magpasalamat tayo kay Mayor Benji Magalong, yung inireveal niya na 40% ang napupunta sa politiko. 15% lang ang kita ng kontraktor. Tapos 10% implementing agency, ibig sabihin DPWH, meron din sila. Imposibleng wala siya. Tanong ni Governor Dolor, paano nakapasa ito sa inspection team o audit team ng DPWH? Yung halos walang bakal, 1 billion per kilometer ang gastos, ganun lang. Talaga nakakainis, Anyway, hintayin natin simula ng investigasyon bukas ng Blue Ribbon at ang gagawin ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang sidling nga kape nga 2020 kabuok nga among itanom. So ano ni sila ang nagtabang. So mga nindot gid kaayo nga sidling, mga tambok. Daghan gyud kaayo. So ang nagtabang sa amo sa napulo ka tao sa pagpananom sa 2020 ka tanom nga kape. Kumpren po dia. Upod ni ang kalokdoog iti. Og karon mao na ni ang tamnan sa 2,000 ka sidling nga kape. So luag yod. So mao na ni sila ang nagtabang sa amoa. To sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. So mao na ni siya nga mga sidling nindot gyud kaayo. Mga tambok.
Mauna ni nga seedling ang napalta mo og tag 25 pesos ang kada usa. Mausad ni sila ang nagtanom sa kape.